Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-171 na kabanata. Pagsubok sa pagkakaibigan. Si Miriam at Pilipa ay hindi napansin ang pagdating ni Alex mula sa bathroom, at narinig ang lahat ng sinabi ni Miriam tungkol sa kanya. Nakaramdam siya ng guilty. Nang makita niya ito, tumingali si Miriam at tumingin sa kanya na may galit. Sinabi nito, "Sobrang proud mo sa sarili mo, tama. Pero huwag kang magmalaki masyado. Kung wala si Ken at ang babaeng iyon, ikaw pa rin ay isang talunan at walang kwentang talunan. Sa mata ko ay mas maigi pa ang mga langaw na kumakain sa basurahan. Nagawa mo akong ipahiya sa publiko. Pero huwag kang mag-alala, magbabayad ako ng may interest." Nagpatuloy pa ito. Tumayo si Miriam, tumingin sa kanya ng makamandag, at binigyan ito ng malakas na sigaw. Sinabi nito, "Umalis ka dito, isa kang talunan." At bumalik, naghintay sa pila. Lumapit si Pilipa kay Alex at tumingin ng balisa. Sinabi niya, "Alex, pasensya ka na tungkol kay Miriam sa pagiging matigas ang ulo." Alam niya na si Alex ay hindi katulad ng tao na iniisip ni Miriam. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan, at ngayon ay ayaw nila sa isa't isa. "Alam ko," wika ni Alex na may maliit na ngiti. "Kailangan mo nang pumunta at magpa-register. Maghihintay ako sa pila kasama ka." Sumali sila sa pila, at malayo kay Miriam at sinubukan na hindi tumingin dito. Pagkatapos ng kalahating oras, pagkakataon na ni Pilipo upang magpa-register. Umupo siya sa swivel chair upang kumpletuhin ang registration form, habang si Alex ay nakatayo sa malapit at naghihintay. Habang siya ay naghihintay, nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga tao na parating, at napansin ng ilang mga staff member ay binabati ito. Narinig niya ang isa sa mga ito na sinabi, "Mr. Brennan." Nabigla siya nang makita ang isang tao na nasa gitna ng grupo. Ito ay si Daryl Brennan, ang lalaking kasama ni Leona na kumain ng dinner. Nakasuot ito ng maayos katulad sa nakaraan, ang mata niya ay maliwanag at ang kanyang ekspresyon ay relaxed. Mukha siyang mayaman at malusog na binata. Ang pamilya ni Daryl ay isa sa mga sponsor ng Olympic Games. At sila ang nag-sponsor sa modernization ng gymnasium kung saan ang mga volunteer na nire-recruit ay ginaganap. Dahil sa involved ang kanyang pamilya, sinabi ng kanyang papa na mag-inspect sa venue. Tingnan kung maayos ang lahat, at makipagkilala sa ibang mga opisyal mula sa Olympic Committee at ipakita ang paligid. Nabigla siya nang makita si Alex. Natatandaan niya ito mabuti, isang talunan na sumire sa kanyang pag-asa kay Leona Marvel. Mabilis niyang na-recover ang kanyang sarili, at ngumiti. Sinabi niya dito, "So kahit pala mga talunan sa eskinita ay pwedeng pumirma sa volunteer. Ano ang iyong kinain sa almusal, talunan? Isa ba itong mais?" Ang ibang mga aplikante na naghihintay sa pila ay narinig ang joke ni Daryl, at ngumiti. Ang iba sa kanila ay naalala siya. Ang iba ay hindi siya kilala, pero nakita nila na ito ay gwapo at maayos ang pananamit. Mukha siyang importanteng tao. Karamihan sa mga volunteer ay estudyante mula sa university sa Washington, D.C. at hindi nila kilala si Alex. Maliwanag na na-offend si Daryl pero hindi alam kung paano o bakit. Si Daryl ay nagpunta sa registration table sa harapan ni Alex. Tumukod ito na parang isang tamad, tumingin kay Alex nang naiinis, at sinabi ng may ngiti, "Masyado talagang makapal ang mukha mo, ang lakas ng loob mo pumunta dito. Lumabas ka, wala kang karapatan pumunta dito." Pagkatapos ay tumingin siya sa staff at sinabi, kung wag niyo siyang bigyan ng registration form. Isang pag-aaksaya ng papel ang pagbibigay sa kanya. Nilunok ni Alex ang kanyang galit, at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpunta dito upang pumirma. Sinasamahan ko lang ang aking kaibigan na gustong mag-volunteer." "Kaibigan? Sino ang taong gusto maging kaibigan ka?" ngumisi si Daryl. Tapos ay napansin niya si Felipe na nakatayo kasunod nito. "Kaibigan ka ba ng talunang ito?"
Napakaganda naman ng iyong taste. Huwag ka nang mag-alala, pumirma ng form, umalis ka na. Mabilis na sinabi ni Alex. Daryl, hindi ka makatwiran. Pero bago pa siya matapos, isa pang boses ang sumali, at sinabi, hindi makatwiran. Tumingin ang mga tao sa direksyon ng pinagmula ng boses, at nakita ang isang balingkinitan na babae, na lumalapit. Ito ay si Miriam. Lumakad ito patungo kay Alex, tumingin siya dito ng nakangisi. At sinabi sa crowd, ang lalaking ito at ako ay high school classmates. Ilang araw ang nakalipas. Nagkaroon ng meeting sa Ruby Hotel, at sinira niya ang party. Marami kaming importanteng tao doon. Sa huli, pinaluhod niya kami lahat, at pinakain ang aming mapunan sa sahig. Tumingin siya kay Alex at sinabi, ang ugali mo noong araw na iyon, ay napakasama, at ngayon ay gusto mo tanggapin ka bilang volunteer. Nang gabing iyon sa hotel, si Miriam at ang kanyang pamilya ay napahiya sa pagkain ng kanilang hapunan mula sa lapag. Sila ay talagang inalitusta. Bago sila umalis, sinabi nila na hindi nila babanggitin ang pangalan ni Ken Stokes na may kinalaman sa nangyari noong gabi na iyon kung hindi mas lalo silang magdurusaw. Bagaman sinabi na niya ngayon sa lahat ang nangyari, nag-iingat siya banggitin ang pangalan nito. Ang lahat ng nasa Washington DC ay narinig na ang istorya sa mga taong kumain sa sahig ng Ruby Hotel. Wala nang dahilan pa para itago ito. Nag-comment ang iba. Narinig ko ang istorya tungkol sa mga tao na kumain sa sahig, katulad ng baboy. Ito ang lalaking nag-utos na gawin iyon. Sabi pa ng isang lalaki. Sa panghuhusga ng kanyang kasuotan. Masasabi ko na isa rin siyang mahirap na talunan. Paano niya nagawa na pakainin sa sahig ang mga tao? Kalimutan na natin yan. Ang dapat nating malaman ay hindi siya mabuting tao, sagot ng kaibigan nito. Sinabi pa ng iba, walang nakakakilala sa inyo kung sino siya talaga. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ito. Siya rin ang talunang na nagbike sa mamahaling restaurant noong nakalipas na buwan. Makikita niyo ang larawan sa Instagram. Nang araw na iyon si Alex ay umupo ng bike, at sinundan si Daryl at Leona sa mamahaling restaurant. Hindi niya napansin na may kumuha sa kanya ng larawan, at ang larawan na iyon ay napost sa lahat ng social media. Ang lahat ay nakita ito at nakita nilang nakakatawa, at ibinahagi sa kanilang mga kaibigan. Natatandaan ko na siya ngayon. Siya iyong tanga na umarkila ng bike, at dinala sa lobby ng restaurant, sabi ng isang lalaki. Sinabi pa ng isang estudyante. Tama, mayroon akong larawan sa aking cellphone. Ito, tingnan nyo. Makikita nyo ang mga mamahalin na sasakyan katulad ng Porsche, BMW, at Mercedes-Benz, sa labas ng building. At ang lalaking ito ay may tulak na rental bike. Dapat ay mahihis siya na ipakita ang kanyang mukha sa publiko. Ipinakita niya ang larawan sa kanyang mga kaibigan, at malakas na nagtawanan. Hindi lang iyon. Nagtapat din siya ng pag-ibig kay Miss Leona Marble sa loob at labas ng restaurant, na katulad ng isang psycho. Iniisip niya na tatanggapin siya, at magpapakasal sa isang mayamang pamilya. Sinabi niya ito sa akin, at nakakaramdam ako ng inis, wika ni Miriam sa lahat. Tumingin si Daryl kay Miriam, at inisip ang pagkakasunod-sunod na istorya. Sinabi nito sa kanyang sarili. Marami siyang alam noong araw na iyon, at alam niyang naroon din ako, nakasama kumakain ni Miss Marble sa restaurant. Alam din niya na binastid ako ni Leona. Mabilis niyang napagtanto na sinadyang hindi sabihin na nakakahiyang parte ng istorya, upang protektahan siya. Wala siyang nagawa, kundi medyo pumabor sa kanya. Ang mga nanonood ay nagsumikap insultuhin si Alex, sa panliligaw kay Leona. Gumawa sila ng lahat ng klaseng pagpapatawa, at tinawag itong talunan na nangangarap ng gising. Pwede bang umalis ka na ngayon, wika ni Daryl na may proud na ngiti. Alam ni Alex na walang dahilan upang subukang mga tuwiran kay Daryl. Kaya yumuko na lang siya kay Philippa at bumulong. Pumirma ka nang hindi niya napapansin. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kinuha ni Daryl ang application form ni Philippa at pinunit ng pira-piraso, na itinapon sa hangin. Ang papel ay parang confetti. Tumingin siya kay Daryl at pinagsaklab ng mariin ang kanyang mga ngipin. Dalawang luha ang mabilis na ipon sa kanyang mga mata. Tumingin si Alex at hinawakan ang mukha nito ng kanyang kamay. Marahan niyang sinabi, huwag kang umiyak, okay lang yan.
Sisiguraduhin ko na magiging isa ka sa mga volunteer. Hindi na napigilan ni Filipa ang umiyak at tumulo na ang mga luha sa mata nito. Si Alex ay nakaramdam ng tirible. Alex, umalis na tayo, ayaw ko na dito. Wika niya habang kinuha ang kamay ni Alex at handa nang umalis. Tumingin siya kay Filipa, at pinunasan ang luha nito, mahina niyang sinabi. Huwag kang umiyak. Ang Olympic volunteer ay nire-recruit ng gobyerno. Ang lalaking ito ay walang karapatan. Isa kang magaling na foreign languages, may karapatan ka na mag-volunteer. Pero sila, wika ni Filipa. Pinutol ni Alex ang sasabihin nito sa pamamagitan ng ngiti. Sinabi niya kay Daryl, alam ko na galit ka sa akin, pero huwag mong ibuhos ito sa kaibigan ko. Napakagaling niya sa foreign languages, qualified siya sa volunteer. Hindi ko alam kung ano ang karapatan mo gawin ito, pero sa palagay ko kung lalaki ito, hindi magiging maganda, at susubukan mo siyang pigilan. Tinatakot mo ba ako? Iniisip mo natatakot ako sa iyo, ngisi ni Daryl. Hindi nagsalita si Alex, tumingin lang ito ng tahimik sa kanya. Hindi siya makapaniwala na hindi umatras si Daryl. Ang ibang tao ay nakaramdam ng awa kay Filipa. Sinabi ng isang babae. Ang babaeng iyon ay isang inosente. Nahila lang siya ng lalaki, sumang-ayon naman ang kaibigan nito. Si Daryl ay medyo nag-alala sa sinabi ni Alex. Kapag nagpatuloy si Alex, alam niya na hindi niya makakaya ang mga government officials. Pero ang public opinion sa social media ay nasa control niya. Ang negative publicity tungkol sa kanya sa internet ay makakaapekto sa kanyang kumpanya, at mag-uubos ito ng malaking pera. Biglang sinabi ni Miriam, Daryl, may idea ako. Bakit hindi ka pumuste dito sa tanga? Kung mananalo siya, hayaan mong makapirma ang babae, kung matatalo siya, tahimik silang dalawa na aalis. Kaklase ko siya ng 3 taon, at alam ko na isa siyang talunan. Gagawin niya ang sinabi niya. Tumingin si Daryl kay Miriam. Tapos ay bumaling kay Alex at sinabi, pumapayag ka ba? Nag-isip si Alex sandali, bago tumango. Tumingin sa paligid si Daryl at napansin ang isang dartboard sa dingding. Ang kanyang bibig ay ngumiti. Tumingin siya muli kay Alex at sinabi, hinahamon kita sa isang dart contests. Kung matatalo mo ako magiging volunteer siya. Kung matatalo ka kailangan niyong dalawa umalis. Hindi Daryl, hindi ito sapat na parusa. Kapag natalo siya, kailangan niyang halikan ng iyong paa, suggest ni Miriam. Magandang idea yan. Excited na wika ni Daryl. Tumawa siya nang tumingin kay Alex at sinabi, itataas ko ang stake para sa iyo. Idagdag natin ang pagyuko at paghalik sa paa. Pumapayag ka ba? Kailangan mong ipangako ang iyong mga salita. Kinuha ni Filipa ang kamay ni Alex, at bumulong, Alex, umalis na tayo. Ayaw ko na mag-volunteer pa. Hindi, kailangan ko itong gawin. Dahil hinamon na rin ako ni Daryl, kailangan ko itong tanggapin o tuluyan na akong maiinsulto. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ito matapos. Wika ni Alex kay Filipa, na may ngiti. Hindi ka dapat pumayag. Gusto pa rin ni Filipe na yayain ito umalis, pero hindi na nakikinig si Alex. Isa kang talunan. Tinanggap mo ang aking hamon. Hindi ka na pwedeng umatras. Dahil sa iniisip mo na ikaw ay magaling, ngayon ay kailangan mo itong patunayan. Sumama ka sa akin, wika ni Daryl habang nakangiti. Siya at si Alex ay nagpunta sa dartboard. Ika-172 na kabanata. Ang umpisa ng laro. Hawak ang 3 darts sa kamay, sinabi ni Daryl kay Alex. Naiintindihan mo ba ang patakaran sa darts? Gusto mo bang turuan kita? Naglaro na ako ng darts dati, sagot ni Alex. Sige, ngayong araw ay maglalaro tayo ng 301, wika ni Daryl, na nilakasan kaunti ang boses upang ipaalala ang rules ng maliwanag. Ang 301 ay ang pinaka-common game sa darts. Magsisimula tayo sa 301 points, at magbabato tayo ng 3 darts. Ang ating makukuhang puntos ay ibabawas sa 301 points. Kung sino ang unang magiging 0, siya ang mananalo. Pero dapat ay eksakto ito. Hindi ka pwedeng umiskor ng maraming puntos. Kung ang huling tira mo ay lalagpas sa 301, hindi ito ibibilang. Kailangan eksakto lang sa 301. Nag-target sila ng tig-isa sa dartboard.
Ang dart ni Daryl ay malapit na sa bullseye, kaya siya ang nauna. Tumayo siya sa tapat ng dartboard, at hawak ang dart sa kanang kamay. Iginalaw niya ang kanyang braso paharap at palikod ng ilang beses. At ibinato ang unang dart, tumama ito sa maliit na green area, sa itaas ng bullseye. Paano ang dart ni Daryl ay malayo sa gitna? Tanong ng babaeng estudyante na nanonood. Tumawa ang boyfriend nito at sinabi, ang darts ay hindi katulad ng archery, na palaging pinupuntirya ang bullseye. Nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag. Ang dartboard ay nahahati sa dalawang bahagi ng score. Kung tatamaan mo ang bullseye sa gitna, ang score mo ay 50 points. Ang area na nasa paligid nito ay may score na 20. Ang pinakamataas na score ay ang triple area na 20 points na magbibigay sa iyo ng 60 points. Mabilis na naipon ni Daryl ang kanyang tatlong darts, umiscore ng 60 points, 40, at 20. Nagbigay ito ng impressive na 120 points. Nice Daryl, sigaw ng isang kaibigan nito. Sinabi pa ng isa, ang galing. Malapit ka nang maging isang professional player. Ang kanyang score ay ibabawas ang 120 points. Kaya ang score niya ay 181. Magandang simula iyan. Ang ilan sa mga kaibigan ni Daryl ay pinupuri siya, at karamihan sa mga manunood ay nagko-comment sa isa't isa sa pagiging isang magaling na dart player. Sigurado sila na matatalo si Alex. Si Miriam ay naglakad patungo kay Daryl at binigyan ito ng maiinom, at ngumiti. Daryl, magaling ka sa darts. Sa palagay ko ang taon-unang iyon ay hindi ka matatalo, kahit mag-ensayo pa ito ng 10 taon. Ano ang pangalan mo? Tanong niya na nakangiti. Masaya si Miriam na tinanong niya ito. Ngumiti siya at magalang na sumagot. Ako si Miriam, isang estudyante sa Richmond. Nagpunta ako dito upang mag-sign sa volunteer. Dapat ay ikaw ang isa sa mga manguna sa volunteer. Malakas na sabi ni Daryl, at ang staff na nag-aasikaso sa recruitment table sa malapit ay handang pumayag. Salamat. Daryl, maraming salamat, wika ni Miriam. Masaya siya at nagpapasalamat sa mga paliwanag ni Daryl. Bilang lead volunteer, isa ka sa mga magagandang babae, nahahawak sa banner na may pangalan ng ating bansa, sa iyong harapan, kapag pumasok ka na sa stadium. Ang sweldo mo ay mas mataas kaysa sa ibang mga volunteer, at ikaw ay makikita sa live TV. Ito ang posisyon na gusto ng marami, pero dahil ikaw ay kaibigan ko na. Sa palagay ko ikaw ang perpektong nababagay dito. Hindi mo kailangan pasalamatan ako, wika nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Alex, na nakatayo sa harapan ng dartboard. Naghahanda na ibato ang kanyang dart. Hawak ni Alex ang unang dart, tumingin sa dartboard, at ibinato ang unang dart. Umiskor ito ng 20 points. Ang pangalawang dart ay 20 uli. Ang pangatlong dart ay 1 point. Ang isa sa mga nanonood ay tumawa. Ang tatlo niyang dart ay umiskor ng kabuuang 41 points. Ano ang mangyayari sa 260 niya? Si Daryl ay lamang ng 80 points. Pwede akong bumato ng nakapikit at tatalunin ko pa rin ang kanyang score, sabi ng kaibigan nito. Nang makita ng mga tao ang puntos ni Alex, pinagtawanan siya ng lahat. Boy, hahayaan kita sumuko ng maayos ngayon kung gusto mo. Hindi na kailangan patagalin ang pagdurusa mo. Sumagot si Alex, hindi pa tapos ang laban. Galingan mo at pigilan ang inyong pagsasalita. Sige, ito ang pinili mo. Makikita natin kung ano ang sasabihin mo pagkatapos nitong round, wika ni Daryl. Nagpunta siya muli sa harapan ng dartboard. Siya ay lamang ng 79 points kay Alex, at siya ay relax. Ang kanyang tatlong darts ay mas mabuti kaysa sa naunang round. Umiskor siya ng 60 at 40. Ang kabuuan ay bumaba na sa 41 points. Confident siya at madali siyang mananalo sa susunod na round. Ang kanyang mga tagahanga ay nag-cheer nang makita ang 140 points. Ang ibang mga tao ay sinigawan si Alex na kailangan na niyang sumuko sa laban, at magsimulang humingi ng awa. Hinawakan ni Filipa ang kamay ni Alex at balisang sinabi, Alex, tara na. Walang paraan upang matalo mo siya. Sinabi ni Alex nang may maliit na ngiti. Hindi pa tapos, huwag kang mag-alala. Kahit na sigurado kang matatalo ako, alam ko na pwede pa rin akong manalo. Mabilis niyang iniyuko ang ulo at sinabi, hindi, wala akong sinabi na matatalo ka. Umaasa pa rin ako na manalo ka.
Ngumiti si Alex at bumalik sa dartboard. Ang kanyang ekspresyon ay may dignidad. Hinawakan niya ang kanyang unang dart, at nag-focus sa board. Umiskor siya ng 320. 60 points total. Si Alex ay medyo confident dahil umubos siya ng maraming oras sa pag-iensayo, sa paghagis ng kutsilyo, at pakiramdam niya ay marami itong pagkakapareho. Bagaman ay hindi pa siya nakakapaglaro ng darts, naramdaman niya na hindi siya masyadong nahihirapan dito. Pero ang timbang nito at hugis ng dart ay medyo magkaiba sa kanyang patalim. Kaya ang mga nauna niyang bato, ay hindi maganda. Dahan-dahan niyang pinakikiramdaman ang dart. Nag-adjust siya ng kaunti, at kaunting swerte. Nagawa niyang makascore ng 60. Ang kanyang magandang bato, ay nagbigay ng lakas, at mabilis niyang ibinato ang dalawang dart. Nakascore muli siya ng 60 at 20. Ang round na ito ay 140 points. Ang kabuuan ay bumaba na sa 120. May nag-comment, paano niya nagawa iyon? Maliban lang kung mayroon siyang skill. Umiskor lang siya ng 40 points noong first round, at sa second ay 140 points. Ang second round ay swerte lang. Sa palagay ko ay ang susunod ay 40 lang uli o mas mababa pa. Sa susunod na round. Anong susunod na round, kailangan na lang ni Daryl ng 41 points upang manalo. Sa kanyang galing madali lang niyang magagawa ito. Hindi niyo ba naisip? Karamihan sa mga nanonood iniisip na si Alex ay sinuwerte lang. Hindi sila naniniwala na may kakayahan ito. Sinabi ni Daryl sa kanya, "Talunan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung aamin ka sa pagkatalo, hahayaan ko na halikan mo ang aking paa dito. Pero kung magpapatuloy ka sa paglaban sa akin, hanggang matalo ka, lalabas tayo dito, at hahalikan mo ang aking paa sa harap ng maraming tao." Alam mo ba kung gaano karaming tao ngayon sa Olympic Park? Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Daryl, ang lahat ay tumawa ng malakas. Kailangan mong tanggapin ang kanyang alok na halikan ang kanyang paa dito, kaysa doon na maraming tao, payo ng lalaki. Talunan, ano sa palagay mo? Sumagot si Alex. Daryl, isa ka sa mga pinakasikat na tao sa Washington DC, at ngayon ay tinatakad mo ang kung sino lang. Hindi ka ba nakakaramdam ng hiya? Sige, talunan, ito ang pinili mo, magsisi ka mamaya-maya, pero hindi mo dapat ako sisihin, wika ni Daryl. Nagpunta siya sa dartboard, at ibinato ang dart. Masaya ang kanyang pakiramdam. Upang manalo, kailangan na lang niyang tamaan ng 40 points sa kanyang 3 darts. Confident siya na magagawa ito. Plano niyang tamaan ang double 20, at pagkatapos ay isang malinis na panalo. Tinarget niya ang double 20 at ibinato ang unang dart. Ang pag-target niya ay perpekto. Nang sandaling iyon, ang mga mata ni Alex ay nakatitig, at mayroon isang maliit na patalim sa kanyang kamay. Walang nakatingin sa kanya, at tahimik niyang hinagis ang patalim sa dartboard. Ang blade ay tinamaan ng ibaba ng board. Ang blade ay tahimik na bumagsak at walang nakapansin. Gayunpaman ang mahinang impact ng blade na tumama sa dartboard, ay medyo gumalaw. Sapat na ito upang hindi tumama sa double 20, at tumama sa double 5. Nabigla siya, pero mabilis niyang kinalkula ang susunod na target. Sa second target pinuntirya niya ang double 15. At tinamaan ito ng perpekto. Isa na lang ang nalalabing tira niya, at pagkatapos ay madali pa rin siyang mananalo. Kailangan na lang niyang tamaan ng 1 puntos. Inisip ni Daryl na ito ang pinakamadaling tira sa lahat. Pero si Alex ay naghagis muli ng blade sa board at nangyari muli, ang nangyari kanina. Ang dart ni Daryl ay umiskor ng 18 points. Sa patakaran na ipinaliwanag niya kanina bago magsimula, ang tira niya ay mahigit 301, kaya ang huling tira niya ay ibabawas. Kailangan pa niya ng 1 puntos upang mabuo ang 301 na score. Si Daryl ay na-shock. Hindi niya maisip na mabibigo siyang makapuntos ng 41. Sinabi ng manunood sa kaibigan nito. Sinadya ni Daryl na isiblay ang huling 2 tira para hindi matalo ng kaawa-awa ang lalaki. Napakabuti niya, at sinubukan iligtas ito sa kahihiyan. Sumagot ang kaibigan nito. Tama, ganun nga. Walang dahilan si Daryl upang hindi makascore ng 41 points sa 3 darts. Masyado siyang magaling. Dapat ay inisip niya na tapusin na ang laban. Ang lalaking iyon ang dapat lang sisihin dito.
Sabi pa ng isang lalaki. Akala ko gusto ni Daryl na alipustahin ang taon-unang iyon ng gusto. Sinadya niya bang iiwan ng isang puntos? Kaya niyang mapanalunan ang round na iyon ng madali. Pero ayaw niya. Sa palagay ko ay sinadya niya iyon. Upang makita ang lalaki na magkaroon ng pag-asa, upang talunin niya ito sa susunod na round. Masyado itong malupit, habang sinasabi niya ito ng nakatawa. Ang mga manonood ay nahati, kung si Daryl ay sinadya na ipatalo ang round na iyon, dahil sa pagiging mabuti, o mas lalo pang iinsultuhin si Alex sa susunod na round. Pero kahit ano pa ang kanilang iniisip, naniniwala sila na mananalo pa rin ito. Narinig ni Daryl ang mga komento, at sinabi kay Alex, binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong ipapahiya. Kung may kakayahan ka talaga, makakascore ka ng 140 points sa iyong 3 darts upang manalo. Kung hindi matatalo ka at alam mo na kung ano ang darating. Alam niya na hindi niya binigyan ng pagkakataon si Alex. Pero gusto niyang isipin ito ng mga tao, na binigyan niya ito ng awa. Sa kabutihang palad, ang lahat ay iniisip na sinadya niya ito. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.